natural naman yung mga bisita natin, pakainin natin ng tuyo. Hoy, bili tayo ng dinuguan para makatipid. Dinuguan or anong tawag nito, yung ginagmay. At saka puso ng saging, puso ng ano, yung may kanin, yun lang ang ginagastos ko. Ang liit lang ang gastos ko, ilan lang yung ninong ko. Ito oh, gusto mo makita yung dokumento ko sa binyag? Dito pa oh. Oh, dito pa oh, papel. Hawak ko pa ngayon. Tapos sabihin nyo may bayad, oy, mga iglot. At saka ang dami kaya nagkasabayan namin binyag doon. Eh, tanong mo si Raiden, magpabinyag yan. Raiden na ano, Raiden na dating ANC. Tinanong niya doon sa ano, doon sa taas, magkano ba ang ibabayad? Anong sabi nung ano? Nung ano ni Father doon, bili ka lang ng kandila o depende sa'yo. Magkano lang yung kandila? 10 piso? Pagkatapos nagsimba kaming Raiden doon ilang beses. Ewan ko lang sa kanya, siya nagbibigay ako, hindi ako nagbibigay ha. Siyempre, logi ako eh, nagkasulina pa ako sa sakyan ko, tapos magbigay pa. Ang layo ng sambahan kasi doon, doon papakyat. Oh, may bayad ba? Wala, libre aya, libre iglot, hoy. Wala talaga, kahit itanong nyo pa si Raiden. Siyempre naman yung bisita, pakainin mo, siyempre, bili ka, kung gusto mo magtipid, bili ka ng dinuguan. Para yon ang pagkain nyo. Oh, bili ka lang ng soft drinks. Magkano lang yung soft drinks? 1.5, tatlong 100 dito sa amin. Malapit kasi kami sa Coke. Yung pabrika ng Coke, makahingi ako ng mas mura. Itanong mo dyan kay kasi, malapit kami kaya tipid dito, kung dito tayo magpakasalaya, tipid tayo sa soft drinks, malapit kami sa Arce, malapit kami sa San Miguel. Tipid tayo sa ano, sa inumin na pampalamig. Uy, ako na naman. So again, hindi naman issue yan kung nagbibigay tayo sa simbahan kasi lahat naman involved ang pera. Kasi nga, how can the church function without money? No? Ano yung pangkain ng mga ministro, ng mga pare? Ano yung pang-repair ng mga damages? Pangbayad kuryente, tubig, pangsuhol ng mga security guard, pangsuhol ng mga workers of the church. Lahat, binabayaran na ng simbahan. Tapos sa Katoliko, 5 nga lang binibigay ko Minsan G's, minsan wala pa. Hindi yan yung issue. Ang issue, kung saan napupunta yung lagak. Saan napupunta? Ngayon, ang mga pare namin walang asawa. Ang mga ministro may asawa walang mga trabaho Oh, yung pambili ng napkin ng asawa ng ministro, saan kinukuha? Sa lagak. Baka sa kamag-anak na mayaman, sabi ni Hiro. Yung mga luxury ng mga ministro, mga gadgets, mga sasakyan,
nakatira pa sa condominium, saan yan kinukuha? That's the question. Eh baka sasabihin din ni Hero, lahat, pati brief at panty, bigay ng kamag-anak na mayaman. Eh common sense lang naman tayo dito eh. Ha? Oh, pinapaaral pa, college, sinong nagbabayad? Si Hero at si Aya. Kasi nga, doktrina nila, magbasa tayo ng doktrina, be. Magbasa tayo ulit ng doktrina about offerings nila. Kasi nga, ang doktrina nila, as you budget your personal needs, be more concerned about setting aside. May mind conditioning eh. Ginagamit yung Diyos sa doktrina. Kinokondisyon yung mga membro, kinokondisyon na para sa Diyos to. Kaya, sabi ng doktrina nila, the offering should be saved and set aside. Do not offer only what is excess or what is left. Doktrina nyo yan ha. Saan nyo yan napupunta? Okay lang to. Na wag kang mag-aalay ng ng donation or ng offering kung sobra or kung ano lang yung natira or ano lang yung sobra. Okay lang yan. Saan kaya yan napupunta? That's the question. That is the question. Question mark yan. Saan napupunta? Sa mga ministro. Sa Louis Vuitton. Sa Chanel. Sa utang na 1 billion. I don't know kung settled na ba yun, yung utang sa Asia United Bank at Metro Bank na billions para sa Philippine Arena. Kinokondisyon yung utak nyo. Wag kayo Okay. Tinira ni Hero yung sa Quiapo, no? Bakit open naman ang simbahan ng Iglesia Katolika for all events? Wag lang yung mahahalay, di tulad nung sa arena na pinagawa ng Iglesia ni Manalo, no? Yun. Tinira mo yung sa Batang Quiapo. Bakit? Inggit ba kayo? Hindi gumawa din kayo. Di kasi nakasarado ang Iglesia Katolika. Sa inyo, kahit nga baliw, pinag-ano nyo nga pinagsusuntok nyo nga yung may pumasok na baliw sa inyo. Oo. No? Saan nga ba papunta ang pera na inilalagak ng mga iglesia ni Manalo members? Siyempre sa kanilang ministro. Tingnan nyo, si Felix Manalo, mayaman ba? Hindi. Bakit ngayon ang yaman-yaman ng mga Manalo? No? Yun ang tingnan nyo. Kayo yung bumubuhay sa mga ministro nyo. Sa pamilya ng ministro nyo. Pero mapunta tayo sa ano nga ba ang isang incorporation, yung korporasyon, no? Ang korporasyon ba ay isang negosyo? Yes. Ito ay isang legal na istruktura na maaaring gamitin para sa pagkatakbo ng isang negosyo. Ang pangunahing katangian nito ay itunuturing itong isang hiwalay na tao, entidad sa mata ng batas maliban sa mga may-ari nito o mga stockholders. Ngayon, ang Iglesia ni Cristo ba ay isang korporasyon? Oo. Ang Iglesia ni Cristo ay opisyal na nakarehistro bilang isang korporasyon sa gobyerno ng Pilipinas. Ito ay nakarehistro bilang isang corporation sole noong Hulyo 27, 1914 kung saan ang tagapamahalang pangkalahatan ang kinikilalang legal na kinatawan at tagapangasiwa ng mga ari-arian ng relihiyon. So, ang sinong nagmamayari sa inyo? Si Felix Manalo.
Ayun, partida, habang naglilinis ako, pinapakinggan ko yung mga stand ng mga wala namang bearing, no? Sol Corporation, Sol nga eh. No? At ang isa pa, ang laki talaga ng kaya ng ILC sa inyo. Ang ILC sumusunod sa batas, nagbabayad ng tax, na dapat, ang isang religious organization ay walang tax o hindi nagbabayad ng buwis. Ang Katoliko pa nagbabayad. Hindi. Alam mo kung bakit? Bakit ganyan? Kailangan sumunod sa batas. Yun na nakasulat sa Biblia. Pasakop kayo sa mga namiminuno sa inyo eh. No? Ngayon, sinasabi yung abuloy na pupunta sa ministro. No, mali ka. Ang nanangalaga yung pananalapi at yan dinadala sa Templo Sentral. Hindi yan, walang pakialam dyan ng ministro. No? Ano yan eh, kumbaga sa inyo, sagrado sa inyo, ganun din yan sa amin. Sagrado yan. Hindi yan basta-basta pwede pakialaman. No? Kaya mali ka na naman, mali na naman kayo ng stand. Di nyo mapatunayan na napupunta sa ministro. No? Yung abuloy sa bawat kapila o bawat kapatid. Mali na naman kayo ng dokumentong binabasa. Puro akusa lang yan. Wala kayong proof. Sa amin, naglulumitaw yung proof. Kaya sa mismong binasa nga ni antagonist, hindi niya naunawaan yung binabasa niya. No? Kaya, matibay lang na talagang nasa kayusan ng iglesia. Ngayon, ang iglesia ni Cristo, paano na may utang, no? Late rin na yung report mo. Kung gusto nyo malaman na buong kabuuan, ba't hindi kayo pumunta sa pinakamalapit na kapilya nyo? Di naman porket pa nagtanong kayo dun eh. Hindi kayo sasagutin. Para alam nyo yung mga sagot. Malay nyo, sasagot nila, makuha nyo puntos laban dito, di ba? Punta kayo sa pinakamalapit na kapilya. Doon kayo mag-inquire. Para malaman nyo, interviewin nyo. Ganun lang kasimple yun. Kesa yung ganyan kayo, ako sa kayo na ako sa. Hindi nyo naman mapatunayan. May manalalaman ba si antagonist ng korte-korte? Siya nga yung naghihikahos na makakuha ng mga proof para lang pasinungalingan kami. O, ikaw ngayon nagsusubiksik o nagpupursige makakuha ng proof. Eh, hindi naman kami. Kasi nga yung burden of proof nasa inyo, wala sa amin. Di ba? Ngayon, para malaman mo yan, di magtanong ka sa kapilya. Ganun lang kasi, tanongin mo yung ministro, interviewin mo. Papaunlakan ka naman yan. Eh bakit ayaw mo? Ayaw nyo. Takot kasi kayo. Kasi nga, na mental na kayo, black. Then, brainwash na kayo na kapag sa iglesia ni Cristo, no, yaya ka. Alam mo ba, kahit anong sabihin nyo sa INC, hindi nyo talaga matatapatan ang INC. So, yung mga ginagawa nyo, paninira na lang yan. Wala na kayong maisip. Di ba? Babasa kayo, mag-google kayo, maghanap kayo ng ikasisira ng INC. Eh, sino ba yung nagpo-post na yun? Siyempre, Katoliko rin, may mga galit sa INC. Wala na kayong maisip eh. Tsaka sinasabi mo na ang INC may utang sa bangko. Sinong bangko ang magpapautang sa Iglesia ni Cristo para ipatayo ang Philippine Arena? Alam mo ba kung gaano kalaking pera na yan? Sasabihin mo, nagsabi ka pa, Metrobank, hello. Baka maubos yung ng Metrobank na yan, hindi pa yung makapagpautang sa INC. Walang ganoon. Hindi nila kakayanin yung pera na ipapahiram nila sa INC para ipagpatayo ng ng Philippine Arena. Hindi nila kaya. Yan ang hindi nyo alam. Yung sinasabi nyo naman lagak, okay lang naman maglagak kasi may napupuntahan talaga ang paglalagak namin. At saka yung lagak kasi, handog yan. Handog, di ba? Ang salitang lagak ay galing sa salitang handog din yan. Di ba? So, yung handog, na tao ng handog, yan ay pinagpapagawa ng aming kapilya. Meron naman nakikita, di ba? Kaya, kayo, walang nakikita sa inyo. Wait lang, may nabili. Solo yan, Tang, solo. Ito, Snow Bear. Atang. Kaya ganun. Kaya kung sinasabihan niyo yung mga INC na may mga utang-utang, wala kayong makikita hanggang mapapahiya
lang kayo. Kasi tingnan mo ha, yung kami, may mga lingap sa mamamayang kami, di ba? Tapos, taon-taon, ang daming kapilya, pati sa abroad, nagpapagawa. So, sasabihin nyo, may utang yung INC. Nakakahiya naman, hiyang-hiya naman kami na maglilingap pa kami, tas may utang pala kami. Wala, yan ay paninira na lang at mga inggit sa INC. Tsaka, alam mo ha, kumpara mo naman ha, kayo ang tagal-tagal nyo na. Kayo ang tagal-tagal nyo na ha. Pero ang kapilya nyo, panahon pa ng Kastila. Ano ba yung dami-dami nyong buloy ng Katoliko? Panahon pa ng Kastila, wala bang bago? Asan na po ang buloy nyo? Eh, kayo na rin nagsabi, nakakarampot yung INC, napakadami ninyo. Asan ang buloy nyo? Tapos ito naman si Anta, pinagmalaki niya pa talaga na ang buloy niya daw ay Gis ba yun o piso? Hoy, napakababa ng tingin mo sa Diyos. Ano ba naman yan? Pambili mo ng alak, meron ka. Pambili mo ng Red Horse, meron. Pero pag abuloy sa Diyos, piso. Ano ba sabi mo, Gis? Kakahiya naman. Ako, hindi ganyan ang pagtingin ko sa Diyos. Mataas ang pagkakilala ko sa Diyos. Kaya hindi ako mag-aabuloy ng Gis. Ano ba naman yan? Eh kahit nga bata, bigyan mo ng piso, magre-reklamo sa'yo bata yun ha. Mga ngaruli nga, bigyan mo ng piso, magre-reklamo pa yun ha. Tapos yung Diyos, bibigyan mo ng piso? Iyang hiya naman ako si pinag... Ayun, salamat. Hindi raw tayo nakatala o nakarehistro sa Securities and Exchange Commission. Nakakatawa tong mga agency na to. Bakit nga ba hindi nakarehistro ang Iglesia Katolika sa Securities and Exchange Commission? Bali magbasa kayo ha. Magbasa kayo at magsaliksik tungkol sa mga batas na ito. Unang-una, ang Iglesia Katolika ay hindi itinatag sa Pilipinas. Mga Pilipinong samahan lang na naitatag sa Pilipinas ang obligadong magpatala sa SEC. Alinsunod yan sa Commonwealth Act No. 83 of 1936 and Republic Act 8799 of 2000. Ngayon, pangalawa, hindi Pilipino ang tagapagtatag ng Iglesia Katolika. Pinatunayan niya ng iba't ibang standard reference, at yan ay tanggap ng gobyerno. Hindi Pilipino si Jesucristo kundi isang Hudyo. Hindi siya sakop o napapasailalim ng mga batas ng Pilipinas at ng kahit ano pa mang bansa sa buong daigdig. Hindi siya mula sa daigdig na ito. John chapter 8 verse 23, chapter 17 verse 16, chapter 18 verse 36. Naitatag ang Iglesia Katolika bago pa umiiral ang bansa at pamalaang Pilipinas, bago pa itinatag ang SEC. Kung tutusin, mga reliyosong Kastilang Katoliko pa ang naging daan para magkaroon ng organisasyon at pamalaan ng bansang Pilipinas. Walang ambag ang Iglesia ni Manalo. Ang apat, ang Iglesia Katolika ay hindi korporasyon, hindi kooperatiba ng gaya ng Iglesia ni Manalo. Iba sa mga sektang protestante na may mga articles of incorporation, at binubuo ng mga maraming founders. Hindi katulad ng sekta na may 19 taong Pilipino na founder. Kilala nyo na yan kung sino yan, Panglima, ang punong tanggapan ng Iglesia Katolika ay nasa Vatican City, sa Roma. Ang naturang lungsod ay pinakamaliit na bansa rin. Baka hindi alam niyang dalawang iglesia to na ang buong mundo ay may kasarilan. Sa buong mundo may kasarilan to. May sovereignty ang Vatican. Sa bisa yan ng kasunduang Lateran or yung Lateran Treaty ng 1929. Bilang isang sovereign country, kinikilala at ginawaran ito ng mga diplomatikong karapatan at pribilehiyo. Pang-anim, ang kasarilan o sovereignty ng pamahalaan ng Iglesia Katolika ay kinikilala ng lahat ng bansa. Hindi kagaya ng INC. Kinikilala na pa nga ito ng mga ibang bansa na kulto at hindi reliyon. Kinikilala ang Vatican. Grabe siya. Sabi ba naman, kaya ba magpatayo ng Metrobank ng Pilipinas? Uy, Yaya, mag-research ka naman kung gaano kayaman yung may-ari ng Metrobank. Baka bilhin pa niya pati buong kapilya nyo dito sa Pinas. Ay, hindi.
Natutol ako dyan. Aya, Bilin? Aya at saka Hero. Aya at saka Hero. Asa na yung Magsuri sinasabi kayo, niyo hoy. na may bayad ang mga may bayad ang mga kasal at saka binyag? Asa na? Sige na, Aya, kasal tayo. Pinakita ko lang kanina. Ngayon, papatuloy ko naman ako. Ay, nako, di na Para nahiya. masubukan natin, may bayad ba Ito, talaga? Bayad naman talaga. Ayan o, pinakita ko lang bago na. Bago lang ako ng ano, bro. Bago lang ako ng Hero. bro yan. Baka sa iyo, Pero- bundok naman ako yan. Punta ka, sige, maniwala ako sa'yo. Punta ka ngayon sa simbahan mo. Pero- Punta ka doon sa secretary. Tanong mo. Pero- Kung na walang bayad. Hero. Oh, Simbahan Pero- punta ka. Ngayon pupunta rin ako sa Pero- simbahan dito. Magtatanong ako rito. May simbahan kasi rito eh. Ibibideo ko. Sa simbahan ako Oh, na. pag sinabi niya, eto Pero- po yung Sa price. Metro Manila, Oh. lahat yan may bayad. Hindi pwede magsinungaling. Wala Si bawal. Tanda. CCC 2121. Ang kagandaan Punta ka nga dito, dito. Wala naman tayo CCC magkakagandaan. 2121. Kasi nga, nagkalat ang mga mga sa simbahan ng ating simbahan Katoliko. Nothing to prove. Tingnan niyo yung Kaya mga ang turista magsalita yung kapag mga pumunta yan, rito si sa Saya. Pilipinas. Nasa Madalas ako silang nagpapalitrato sa mga simbahan natin. Dahil alam nila kung gaano kahalaga sa kasaysayan at Hindi nyo napakabigay ba rin sa ba eh? ating Yung mga simbahan. luma Wala ka na. makikita ng turista nagpa-picture Hindi doon ba sa eh? harapan ng kapilya nila. Kasi Bakit alam hindi nyo na pa rin ba eh? kulto ito at Talagang operasyon bayad. ito. Bakit binibenta o gusto mo patunayan sa'yo may biniling simbahan o iglesia. Dito sa Metro Oh, Manila, binili. CCC. Simbahan ng Katoliko, binili na iglesia. Oh. May bayad gusto talaga mo? yan. Huwag kang sinungaling. Yan. Oh. Gagawin mo pa ako sinungaling. O sige, Aya, Aya. punta. Sinungaling talaga. Meron Aya. talaga yan. Hindi, punta ako dyan. Pakasal Aya. tayo. Kaya ka. Aya. Kung walang bayad. Hindi. Tayo dyan, pakasal tayo. Meron talagang bayad yan. Ano ka ba sa Hindi Metro ka Manila? nga. Pumunta ka. Meron Subukan Aya. natin dyan sa Manila. Pakasal tayo. Aya. Punta ako dyan, sa punta tayo libre. Aya, ang sabi nga sa CCC 2121, ano nakasulat? Ang CCC 2121 ay tumutukoy sa kasalanan ng simony. Ito ay ang pagbili o pagbebenta ng mga espiritual na bagay Probinsya, sa bundok ba yan? tulad ng Metro Manila kasi meron lahat yan Hindi, bayad. Davao Ano ka ba? City. Davao City. Oo, Ay, Metro Davao Manila, City may ako. bayad. Aya. Huwag ka sinungaling. Hindi Huwag kaya ka nga. sinungaling. Punta ako diyan. Aya, Wala, may sinasabi lang yan ni Boy. Aya, Para lang may masabi. Aya at Sige, saka ako Hero. gusto yung open yung tap. Aya at saka Hindi, ito Hero. challenge ko sa'yo. Aya Punta at ka ngayon sa simbahan, sa chapel nyo. Naka-live, open mo, punta ka sa sekretary, inquire ka doon. Na naririnig namin kung magkano yung binyag or kami yung kakausap habang naka-open. Yan ang challenge ko sa'yo. Aya Kami at ang saka- kakausap. Aya at saka Huwag Hero. ka bias, oh. Aya at saka Sige. Hero. O ano naman Aya at saka Hero. Manahimik ka muna. Manahimik ka muna, Aya Walang at saka bearing Hero. sinabi mo, Angkol. Walang bearing. Oh, Hero. Walang bearing. CCC Iglesia, nagbabayad ng tax. Tanong, ang Katoliko nagbabayad ng tax. Hindi, tanong, pakisagot. Ang Iglesia Tingin Katolika mo. ba sa Pilipinas nagbabayad ng tax sa gobyerno? Hindi. Tingilin mo si Kristo. Hindi, Anong klaseng pakisagot tax? muna, pakisagot. Sige, Pakisagot. anong klaseng tax? Pakisagot. Anong Sige, klaseng tax? sagutin niyo ako ng direkta. Sige, Nagbabayad anong ba klaseng kayo tax? ng tax? Anong klaseng tax? Nagbabayad ba Anong kayo ng klaseng tax? Nagbabayad ba kayo ng Anong tax? klaseng tax nga? Basta kahit anong tax. Oo, nagbabayad ng tax. Tinatanong ka kung anong Yung klaseng church nyo, yung church nyo, nagbabayad ng tax. klaseng rules. Anong Nagbabayad ba kayo? Bigyan kita ng ano ha? Nagbabayad kayo, sige. Bayad. Patingin yung resibo. Yes, Mga nagbabayad. ang mga Nagbabayad ng individual tax na sa Katoliko. gobyerno. Ang Manahimik, nagbabayad. manahimik Yung mga ka. buildings, Manahimik ka muna, Hero. yung mga Pakita. buildings talaga kailangan Ha? magbayad. Pakita, hindi buildings. Ako, Yung mismo religion, yung nagbabayad bilang ng isang tax. Katoliko, nagbabayad din ako ng tax. Tulad na Kasi ang religious Hindi mo yata organization, naintindihan yung walang paliwanag. bayad ang tax Inumin. ayon sa batas. Pero ang Iglesia ni Cristo ay nagbabayad ng bayad. tax. Okay? Oh. Ito ang Religious tax, sinasabi. pakita. No? Pakita. Ito ang Basta kayo sinasabi. magbayad ng tax. Pakita, Totoo pakita ba? mo na. Nakapaloob Resibo, sa resibo. Articles of Incorporation. Bakit
Di, ang Bakit? tawag nyo iligaw. Simple question. Ang tanong Katoliko ba ang nagbabayad tanong ng tax? dito, Ang Katoliko ang tanong nagbabayad ng dito, tax. Ang Katoliko nagbabayad ng Hero, tax. Ang Katoliko Hero, nagbabayad ng tax. manahimik Ang ka. Katoliko Alam mo, nagbabayad oo. ng tax. yabang yun, Ang no? Katoliko Oo. nagbabayad ng tax. Ang Katoliko ba yung nagbabayad ng tax? Ang Katoliko ba yung nagbabayad ng tax? Ipakita. Ipakita. Bigyan- Religious tax. Ipakita. Bigyan ko kayo, Ipakita. bigyan ko kayo ng Ipakita. bigyan ko kayo ng example ng tax. Ipakita. Bigyan ko kayo ng Ipakita. example ng Religious tax. tax. Bayad. Ang binabayaran ng Katoliko, Religious tax. Bayad. ang binabayaran ng Pakita. Katoliko Resibo. sa Resibo. kuryente, Wag kwento. meron pa ring Wag kwento, tax. uncle. Pakita mo. Merong Asan? tax ang binabayaran Pakita. kuryente. Religious tax. No? Magpapakita ko Hindi ebidensya. mo kaya. Ay? Hindi mo Ikaw kaya. hindi mo makapagbayad, Yung sabi mo. kuryente, O, yung pakita. kuryente merong Resibo. tax. Hindi tax yun. Yung kuryente merong Religious tax. tax, uncle. Yung Huwag mo kuryente iligaw. merong tax. Religious tax. Oh. Hindi ko sinabing electric bill. Religious Religious tax. Religious Ay, naku. tax. Religious tax. Pakita. Tapos ka na magsalita? Tapos ka na Oh, magsalita? hindi ba? Ano gusto mo? Saan Punta magsalita? ako sa sekretary, patunayan ko na walang bayad. Pag walang bayad, anong pustahan tayo? Pabunyag ka. Hindi Kasama tama kami, ka. ayan, Di ba libre. kita mo? Sige, punta. Sige, punta. Ah, Sige, sige, punta. ayan, Open ha. cam. Open Tingnan cam. natin, Friday ngayon eh. Uuwi ako. Meron Ito, yan. downtown, Pero pero... Eh, walang Nandito pero-pero. ako sa downtown Pakita. Pero kasi ito, Walang pero-pero. Maghanap ako Walang ng- pero-pero. Walang maghanap pero-pero. ako ng Walang pero-pero. dito. Walang pero-pero. pero yung sinasabi, pero. Pakita, yung pakita. sinasabi ni Hero at saka Ay, si Naya, Uncle. yung sinasabi ni Hero Si at saka Uncle, ni walang Aya, dito kasi. na meron daw Ah, bayad, ah. meron daw bayad ang Ah. kasal. Ayon Oh, sa ito. CCC Usapan natin. Tax, wag mo Ito. kaming iligaw. Hero, Sabi mo, Hero, magpapakita ka ng Hero, proof Nakita mo. na nagbabayad ng tax Sabi mo. ang Iglesia Katolika. Libre to, Asan? Wala tong bayad. Asan? Oh, ito. Asan? Walang bayad. to. CCC Hindi, punta ka doon sa 21. sekretary. Hindi yan ang usapan. Ito. Ano yun? Ikaw ang nagtatago bobo. lang ako ng CCC Ikaw ang bobo. 21. Tanongin kita, naglabas ka ba ng isang kusing o hindi? Naglabas ka ba ng isang kusing o hindi? Sabi mo kanina, CCC nagbayad ka ng kandila. 21. Punta ka doon sa sa services. Punta ka sa services. Hindi. Oh, punta ka doon. Maniniwala ako sa'yo. Punta ka sa services. O, anong parokya nyo? Anong parokya mo? 21. O, anong parokya mo? Oh, Sige. CCC Oh, 21. sige, punta ka. Maniwala ako sa'yo. Services, sana. Sige. CCC Punta ka ron. Punta ka 21. ron. Sige, ako magtatanong sa sekretary. Punta ka sa sekretary ng pare. CCC Kailangan nakikita yung 21, simbahan na habang naka-open cam ka ay tapos hindi papasok ka sa pwedeng sekretary ng ibenta ng or church bayadan. Doon ako Alam mo, magtatanong, hindi ikaw alam ha. mo, kahit Payag. tanong mo pa kay Wala Roy, na, si kahit Angkol itanong mo pa nagsasalita, kay Roy, wala may pakita. nandito na si, kahit Wala may itanong mo pa pakita. kay Roy, O, babasa ako na hindi kahit nagbabayad itanong ng mo tax pa ng si church. Roy, kahit itanong O, mo pa. magbabasa ako para malinaw na hindi nagbabayad kayo ng tax. Sabi rito sa Article 6, Section 28 of the 1987 Philippine Constitution. Charitable institution, churches and personages or convents a pure tenant thereto most Ano ba yung non-profit cemeteries ano ba yung- and all ano ba lands, yung buildings sinasabing and improvements basis? actually Bakit directly pagbasa ng exclusively English yan, used barok? for religious, charitable or Ignore, educational ignore, purposes sisingilin shall mo si be Cristo, ignore, pagbalik nun. exempted from taxation. Ano So ba hindi yan? kayo Barok nagbabayad Ignore ng si tax. Cristo, Oh, singilin mo. hindi kayo nagbabayad ng tax. Mali yung sinasabi mo nagbabayad Cristo kayo. nga, singilin mo nga si Oh, Cristo. ayun, Basa ng English. Anong tax? Unang-una, Anong tax bang hinihingi mo? Unang-una, ay Iglesia ni Cristo Anong tax pasok ang- dito sa anong ganito tax mga ang- categories. Barok. Pero bakit nagbabayad? Barok. Anong tax ba kasing hinihingi mo? Kay may Pagkabobo psychological mo talaga. problem, mental health? Binabati ko nga pala si Vlading. Anong tax? Kasi nagpalit Anong ng tax? Vlading to Ano Vlading. Basa kayo ng may English. bayad? Ayan, Ano tax. kayo manalo? Ayan. Negosyo yan sa inyo. Vlading. Natural na Anong talaga tax? yan, negosyo. Barok. Magbabayad talaga kayo ng tax. Magingay si Vlading. Di ba? Anong tax? Vlading. Basa ng English. Tinago. Gas niya mo. Ano? Ano? Falling out of words? Ano sabi? Ano sabi sa binitawan niya na sinako niya ang sarili niya? Falling out of words. Ito pala yung tumutukoy sa mga taong may psychological problem. Mental illness, yan. Ngayon, binago niya uli daw yun. Binago niya. Hindi na falling out of words yung sinasabi niya ngayon. Nag-iba na naman. Di ba? Sabi niya rito, falling short of words naman sinabi niya, magkakunik lang yun, parehas lang yun. Sabi rito, falling short of words, ang sa Tagalog daw dun, wala nang masabi. Agoy, ang layo. Nabuking.
is not a formal established terminology. Ibig sabihin, nasa kokote lang pala ni Tita Sording yung kanyang mga sinasabing terminology. Kapag siya ay naiipit at masasako na, inililigaw niya yung arguments. Bakit? Kasi wala nga siyang karunungan eh. Siya sa kanya natutupad yung sinasabi na magpakamatay na lang. Biruin mo, ikaw Kristiyano ka, sasabihin mo magpakamatay yung kapwa mo. Tatak MCGI. Ang tanong, ano ba kinamatay na sugo nyo? Tingin ko, ano yun eh, AIDS. Kasi si Mama Mary Razona nakakaalam ng tunay na nangyari kung ano yung kinamatay ni Bad Eli, no? Kaya si Tito Sording, magiging blooding na rin to. At makikita mo yan sa mga gilid-gilid ng mga sulok-sulok na poste na nag-aalok ng 150 only pop. Ayan. Tuloy natin na basa. Inability to articulate fully when depth, complexity, and intensity of one wants to convey exceeds the capacity of available language. Nako. Kaya pala initially, para kay Blade, ano pronunciation mo dun, Blade? Yung, Liswubutam. Greek daw yun. Greek daw yung Liswubutam. Abay, sinagot. Walis tambo lang naman ang ibig sabihin no, pag binaliktad mo. Sa English dun, broom. Ano sinagot niya, ni Blading na nagdudunong-dunungan. Ayun. Sumagot ng English. Lalong napahiya ngayon si Blade. Liswabutam Greek. Ayop na yan. Blading, linisin mo muna yung sarili mo. Tapos inom ka ng gamot, kumain ka na at matulog ka ng maayos. Para hindi ka nasasago. Liswabutam. Liswabutam? Walis tambo, Greek. Ano sa English ng Liswabutam? Abay, sinagot. Mali. Walis tambo lang yun. Agay. Ayan. Bago na naman paglalaroan dito. Ay, ako na pala. Sorry. So, ang simbahang Katolika ay hindi nagbabayad, no, ng property tax o buwis ari-arian, exempted ang mga ito. Pero yung Iglesia Katolika ba nagbabayad ba ng kuryente? Meron yung tax, no? Hindi ata alam ng ating mga kapatid kung ano yung nasa mga binabayaran nilang mga bayarin tulad ng sa kuryente, tubig. Meron po yung tax, no? Ang problema, hindi mo alam, no? Basa-basa ka rin ng yung mga binabayaran, kung ano ba yun talaga yung binabayaran mo. Pero yung property tax, wala, no? Kasi nasusulat yan sa Konstitusyon ng Pilipinas, Article 6, Section 28. Ang mga reliyosong institusyon, kasama ang mga simbahan, moske at mga gusaling konektado dito ay exempted sa pagbabayad ng property tax o property tax lang pala. Kaya nga natin tinatanong, anong klaseng tax ba ang hingin? No? Property tax, exempted ang simbahan dyan. Pero ano ba, meron bang tax ang kuryente? Meron. Yung sa tubig, meron. Yan hindi nyo alam. Ang Iglesia ni Manalo ba ay nakarehistro sa SEC? Yes. Ang Iglesia Katolika nakarehistro ba sa SEC? No. Bakit? Kasi established na, no? Mas una pang na-establish ang Iglesia Katolika kumpara sa SEC. Kasi itong mga Iglesia ni Manalo, kailan lang na-establish? 1914. So kailangan talaga nila magparehistro para kilalanin. Ang problema, anong pagkakilanlan sa kanila? Sole corporation. Ang corporation ba ay isang negosyo? Oo. Ito ay isang legal na estruktura na maaaring gamitin para magpatakbo ng isang negosyo. Kaya nga may
negosyo. Ang pangunahing katangian nito ay tinuturing itong isang hiwalay na tao or entidad sa mata ng batas maliban sa mga may-ari nito or mga stockholders. Sino ba yung mga stockholders dito? Isa na dyan, si Felix Manalo, may-ari talaga ng Iglesia ni Cristo. Ang ibang stockholders, yun yung 19 na founders. Di yan alam ni Aya at ni Hero kasi di nga nila alam na yung nagpatong ng kamay kang Felix Manalo is isang mga protestante, di ba? Yan alam, magbasa naman kayo ng history nyo, mga iglot. Alam mo, Uncle, yung mga sinasabi mo dito, puro lang naman akusasyon, wala ka namang resibo. Yung mga pinagsasabi mo dito, pinupulot mo lang naman kung saan-saan yan, pero talagang hindi walang patunay. So kung ano yung mabasa mo, ginugel mo, yun lang. Yun ang pinapaano mo dito, di ba? So, walang matibay na ebidensya. Tsaka, nag-on cam ka eh. Kaya talagang sa tingin ko, mahina kang tao, di ba? Nag-on cam ka kasi. Wait lang, may nabili. Kaya huwag kang magyabang dito ha, yung mga paninira mo, bulok na yan. Tsaka huwag kang, tinatamad ka. Tapos yung MCGI dito nagyayabang, tumigil kayo dahil hanggang ngayon naupa pa rin kayo. Bakit? Asa na punta yung abuloy nyo ha? Nandoon sa condominium, sa mansion ni Eli Soriano. Tapos yung ibang yaman napunta na kay Daniel. O di ba? Akala ko ba para sa Diyos yan? Ba't wala kayong church? So sana po huwag kayong magyabang-yabang dito dahil yung pagyayabang nyo dito ay wala mangyayari kasi ang tingnan nyo realidad. O MCGI, anong realidad nyo? Paninira nyo sa INC yung kabulukan na punta sa inyo. Ito namang itong mga liko-liko naman na to, puro paninira sa INC pero tingnan mo yung realidad. Kayo nga member eh. Di ba tinatamad nga kayo magsimba? Di ba? Magsisimba lang kayo tuwing birthday kayo. O kaya tuwing Pasko lang. O bakit tinatamad yung mga member magsimba? Tanungin mo sila isa-isa minsan dahil sa pare, di ba? Hindi na sila naniniwala. Kasi nga walang matibay na aral ang Katoliko. Kayo lang naman ang puro debate dito. Puro kayo makatanggol dito. Kala mo naman nagsisimba kayo. Uy, mga plastic kayo. Bago kayo magtanggol, magsimba muna kayo para matuwa naman si Father. Walang-wala talaga kayo sa INC. Bakit kayo tamad magsimba? Kasi hindi talaga kayo sigurado na totoo yung religion na inaaniban nyo. Hindi nga totoo na may kaligtasan dyan o maliligtas kayo sa mga sarili ninyo eh. Na dyan kayo maliligtas. Kaya nga tamad kayo magsimba, di ba? Kaya huwag kayo magyabang dito. Dito lang kayo sa TikTok magaling sa totoong buhay, realidad. Di nga kayo nagsisimba. Mga plastic kayo. Ang tunay na nagtatanggol sa isang religion ay kailangan pala simba ka. Yun talaga ang tunay. Pero kung hindi ka pala simba, ay huwag ka magtanggol-tanggol dito. Na nakakahiya. Baguhin mo muna yung sarili mo. 'Di ba? Inuna mo pa yung pag-iinom eh. Bago magsimba eh. Tigilan nyo ako, wala anong resibo-resibo. Ang dami naming kapitbahay, no? Ang dami kong kakilala. Yan, akin na muna yung time niya, no, ni kapatid Jassy, no. Ano ba naman yan, Aya? Ako, marami akong kapitbahay. Di na sumisimba. Marami rin akong kilalang iglot.
di na sumisimba kasi tingin nila sa ministro nila, iglot. Bakit ako? Ito yung pangaral, pakinggan natin. Ito po ang sabi. The prophecy states that he whom God had chosen or taken from the ends of the earth, the fulfillment of which is undoubtedly Brother Felix Manalo, is the seed of Abraham. Ayan. Undoubtedly raw. Kita nyo yan? Ang bihira itong mga iglot na to. Mga ministro nilang walang utak sa ulo. Ang meron lang tai. Binhi daw ni Abraham si Felix Manalo. Pambihira yan. Sino sumagot nun? Pasagutin natin yung ministro lang din nila. Walang duda na si Felix Manalo Pasagutin natin. is the seed. Yan, sabi ko. Biblia po ang magpapaliwanag sa atin sa Galacia sa 3. Pakinggan nyo, talata 16. mga kaiglot. Ngayon kay Abraham nga sinabi ang mga pangako at sa kanyang binhi. Hindi sinasabi ng Diyos at sa mga binhi na gaya bagan sa marami, kundi gaya sa iisa lamang at sa iyong binhi na si Kristo. Ang katuparan po ng hinuhulaan sa matandang tipan na binhi po ni Abraham ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, nagtugma ba yung aral ng mga iglot? Ang bihira yan, pasugo si Felix Manalo. Walang kaduda-duda. Undoubtedly, ang katuparan si Felix Iglot Manalo. Ngayon, sabi naman ng ministro nila na nakiki-reporter. Si Kristo daw yun, di ba? Nagsuntukan yung dalawang engot. Pasugo versus ministrong walang utak. Ayun, gaya nga ng sinabi ni Bro Johan,